Welcome to Donmar TV News Channel. Una sa lahat, uulitin ko po ha, ang ating kausap dito, ang isang congresswoman, representative ng kinatawan ng Gabriela Partiles. Ano ba na naman ang problema kay congresswoman Arlene Brosas o Brucha? Si congresswoman Brucha. Biglang may nag-message sa akin. Ninya, tignan mo ito, oh. Ano titignan ko? Nung tinignan ko, nakita ko mukha ng babae. Tapos, congresswoman, ang bakbak. Ito ang sinasabi niya, guys. Rodrigo at Sara Duterte running in tandem na nakamamatay. Kung tatakbong Vice President si President Duterte at tatakbong President ang kanyang anak na si Sara Duterte, running in tandem ito na nakamamatay. Pagpapatuloy ito ng kill, pagpapahirap at paglimas ng pondo ng bayan. Representative Arlene Brosas Gabriela. Ito po ang post niya mismo. Pakita ko muna bago ko iparinig sa inyo. Yan ang post ng hinayupak na komunista. Alam niyo ba guys, tumawag ako ngayon sa kanya bilang Bishop Ted Bacani again. Bishop Ted Bacani na walang katapusan, Bishop Ted Bacani. Oo. Ito po yung tawag natin doon sa hinayupak na congresswoman. O ito po. Tenext natin siya guys. Ito ang number ni congresswoman. Yan. Good evening, Kong Arlene. May I call you now, Bishop Ted Bacani? Next naman. Yan, walang katapusan na Bishop Ted Bacani. Okay, tumawag na ho siya kanina. After natin siyang tawagan, di siya sumasagot, nag-text tayo. Sabi ko, matatawagan kita. Bishop Ted Bacani again, gagamitin ko. Ngayon, yes, tama ka! Monruklim, talagang malinaw ang mata mo. Dinib ako sa iyo dyan. Ito na ang usapan namin ng bukike tutin na congresswoman na to. Ito na po. Paparinig na natin, mga kaibigan. Alam niyo naman ako, kaligayahan ko lang naman mamwisit, mangupal sa mga kupal. Ayan, ito na. Alam ko yung mga baliw na nanonood dyan, gustong-gusto nyo may minumura tayo. Ito na po. Ay, magandang po. Kong? Hello, Bishop. Ay, magandang gabi. Kamusta na, Arlene? Ilan po, Bishop Ted. Kamusta Yes. po kayo? Okay naman po. Wala ba kayo tayong activity para dun sa, nabasa ko yung post mo, yung tungkol dun sa admin, na pag tumakbo si President between Sara? Yung running tandem. Yes, wala bang Ito activity? yun. Wala pa po kaming wala pa po kaming Pero activity June 12, for now. meron. Pero sa June 12 po, meron kaming run, di ba, para sa kalayaan. Okay, rally ulit. Pwede pong bitin yun, kasi Saan ang venue di ba? natin? Ano po? Saan ang venue? Circle. Sa ano po yan? Sa bike ride po kasi yung niyan 6 Wow, a.m. bike riding ang Okay. gamit nyo within ngayon. Quezon City Circle. Oo. Tapos, rin po kasi yung issue ng West Philippine Sea. Okay. Congresswoman, parang gano'n. Congresswoman, ikaw ba rin ni Juma Season? Ba ni Juma Season dati? Hindi po. Yung maluwag din ba? Ilan bang napatay ng ikaw? Ilan bang napatay mo na? Dati kaya Amazona, di ba? Hindi ho. Ano mo ba ito? May pagkagaga ka no? Ikaw, may nagawa ka bang matino sa gobyerno bilang congresswoman? Na may pinakinabangan ng taong bayan? Meron ba? Puro ka puta. Meron ka ba? May silbi ka? Wala. Pinatayan na tayo. Ganyang kagaga ang mga yan. Ganyang kaulol, ganyang ka-estupido ang mga pukin yan. Bakit takot kayo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Bakit tatakot kayo maging tumakbo siyang Vice President? Mga ninyo? Ano
Anong meron na kinakatakutan ninyo? Ha? Si Sara, takot na takot din kayo kay Sara Duterte. Dahil ba nanbubuksing yung ale? Dahil ba, parinig! Mahilig ba gumanyan si Sara? Parinig ka, putang na. Yan ang ayaw ninyo, mga na ninyo. Kasi hindi na kayo makanakaw. Mga hinayupa kayo na ninyo. Ha? Ito, babasahin ulit natin yung pinost ng higagang babaeng buriki na to. Inan to. Sasabihin mo, anong sinabi mo ka? Ha? Rodrigo at Sara Duterte running in tandem na nakamamatay. Bakit nakamamatay? Ha? Ilang adik na ba ang napatay? Ha, Congresswoman, na kamag-anak mong salot ng lipunan? Ha? Ilang kamag-anak mo na ang pinagpapatay ng kapulisan dahil sangkot sa illegal na droga? Ha? Kung hindi man sangkot sa droga, ilang kapamilya mo na ang pinatay dahil sangkot sa pagiging terorista ng bansang Pilipinas sa pagre-recruit sa kabataan na pagiging salot ng NPA na yan? Ha? Ilang kamag-anak mo nang napatay na namumundo? Ano mo ka? Ha? Diyan kayo magaling. Mga na ninyo, tinatanong kita kanina, meron ka bang ginawang batas na may kapaki-pakinabang sa sambayan ng Pilipino? Pinatayan mo akong ka? Ano sasabihin nyo? Bastos ang bunganga ko. Walang respeto, walang galang. Ha? Binabastos ang kababaihan. Ina mo ka, kung binabastos man kita, hayop na congresswoman ka, deserve mong bastusin ka dahil bastos ka rin sa binoto ng taong bayan para pamunuan ng bansang Pilipinas. Ha? Ina mo ka, anong klaseng congresswoman ka? Ibinoto ka ng taong bayan hindi para maging aktivista, hindi para maging kontra sa pamahalaan. Gaga! Pinapasahod ka ng taong bayan para gumawa ng batas. Gusto nyo pala ng pagrespeto, pero wala kayong respeto sa administrasyon. Ha? Halos ang bumoto dyan kay Duterte, taong bayan. Ha? Tawagan ulit natin. Inang yan. Baka binalak na ako niyan eh. Oh, hindi na nagluring oh. Nag-off na lang cellphone. Gamit ninyo pera ng gobyerno. Magrarally tapos kontra sa gobyerno. Tangina. Sasabihin nyo, kung tatakbong Vice President si President Duterte at tatakbong Presidente ang kanyang anak na si Sara Duterte running in tandem, ito'y nakamamatay. Pagpapatuloy ito ng kill, pagpapahirap at paglimas ng pondo ng bayan. Nasaan ang kaso, Arlene? Nasaan ang ninakaw? Diyan kayo magaling mag-akusa. Ha? Diyan kayo magaling mag-blackmail ng mga tao, kaya nga nakapaghimok kayo ng kabataan eh. Di ba? Kaya nga kayo nakakapanghimok ng mga kabataan na mangmang dahil sinasama nyo sa kabundukan. Ginagawa nyong tanga. Nasaan yung pundo ng bayan na nilimas ng administrasyon? Tinatanong kita, ano ang batas na nagawa mo na may pakinabang sa sambayan ng Pilipino? Hindi pwedeng sasabihin nyo, nag-rally kayo, kumontra. Hindi yun ang trabaho mo. Galit ka sa gobyerno, galit ka sa pamahalaan. Bakit pumasok ka sa larangan ng pagiging congresswoman? Bakit pumasok kayo sa larangan ng party list? Kung galit kayo sa pamahalaan, mga oportunista naman kayo. Ha? Ang dapat nyong gawin, magbigti na lang kayo. I don't think we should put it that way because if you're going to put it that way, you'll have to be here present physically so that your vote will be counted. Hindi ganun. Mr. Senate President, may I answer that? Yes, go ahead. They don't allow seniors to go out of the home. In fact, maku-question kayo yung mga seniors na ano. That's not what I mean. Pag sinasabi mo palagi na dapat na andito kayo, you should consider that we cannot get out. You know, kayo, senior, nakakalabas kayo, you take the risk of being questioned. Because under the protocol, the seniors cannot go out of their homes. Your Honor, I was not pertaining to anyone except No, Senator because, Go.
You No, always I was say- pertaining. No, I was Mr. pertaining to Senate Senator Go President. because he was not here. Oh, He was we're not not online talking about Mr. during the vote. Mr. Senate President, Even in I'm the not vote, I'm talking not of saying that- Mr. Go now. I'm just talking that you always say that you should be here. How can we be there? No, We're if- seniors. We're not allowed to get out of our home. Maswerte ka na senior ka na andyan ka, pinapayagan ka. Pero kung malagay tayo sa dyaryo na mga senior tayo, dahil senador tayo, lumalabas tayo sa bahay natin, di ba pangit din tingnan yun? That's my question, because you always say that you're not always here, as if you give special attention to those who goes there. But remember, we're I take exception to what you are saying, Senator Villar, because you should listen to what I'm saying. I was pertaining to Senator Go. If you were absent, if you're not online, you could have been here. Now, if you're not here, physically present, therefore, you are not online, therefore, you're not present, you're not absent. Ay, ibig ko sabihin, kung offline ka, wala kang connection, wala kang internet, mas mabuti na andito ka. Kung physically present ka, mabibilang ka. Pero dahil wala kang connection, wala kang internet, hindi ka mabibilang. As not pertaining to the seniors. As a matter of fact, Senator Bongo is not a senior. Oh. So he should be here. Well, I take exception to what you're saying. Baka alam mo, pinariringgan ko kayo. Hindi ko kayo pinariringgan. You don't have to be here if you don't want to. You are seniors. I was pertaining to Senator Bongo and the vote. Session suspended.